tandang demonyo. Correct. Diba? O, ito pa mga kababayan, pag-usapan naman natin ito. Napakabilis, sabi nila. Ito, pag-usapan natin. Expedia chip, mga ka-GP Natics, nasupalpal. Itong Expedia chip na to ay ito po si Wilson, tama ba? Si Wilkins Villanueva, na kung saan po ay sinasabi niya na wala daw po siyang nakikita na pangalan o sabit ang pangalan ni Michael Yang. Ngayon, itong si Congressman Acop, mga kababayan, binutata, sinupalpal sa mukha itong si Wilkins Villanueva. Oh. Umuulan, Mang? Ang lakas? Grabe lakas ng ulan. Dali po ah. Hanggang ngayon, takot ka pa rin. Lahat naman kayo nun, takot yun. Takot kayo eh. And now, hanggang ngayon, takot ka pa rin. Tapos pinagyayabang mo, you have a name to protect for your children. I do not believe that. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan. Well, Wilkins, may I know how long or what was the first time that you were assigned to PDEA? Since 2022, Mr. Chair. At 2002, Mr. Chair. 2002. And when did you become the head of PDEA? 2020, Mr. Chair. 2020. Okay. Thank you. Kasi, itong istoryang ito ay isang istorya ng 5 magkakaibigan na parehas ang trabaho. They were working for government. Si Colonel Asierto. Ay, hindi. Ano po? Wala naman pong nangyari kasi pinag-uusapan lang nila yung mga kasama ko sa bahay kasi napakalakas ng ulan. Kung nandun pa kami sa dati naming bahay, ay sigurado po mga ka-GP Natics, wala na tayo ngayon, hindi na tayo nag-live. Nakaabang na naman ako sa baha. Nakaabang na naman ako sa lakas ng ulan. Pero ngayon, hindi ko na masyadong wala na akong iniisip kasi narinig ko lang na malakas yung ulan, talagang yung hangin, tapos yung mga bubong, umaano. Pero tayo, wala tayong alalahanin. Captain Perote, si Colonel Super Fajardo, lakas. Mr. Guban of Customs, at isang PNCO named Jerry. They knew each other because of their work. But because of a life-changing report made by Colonel Asierto, where he made some allegations insofar as the former mayor and former president is concerned. Would that be correct, Colonel Asierto? Yes, sir. Yes. May I know why you made that report? Because that is my duty, Your Honor, Mr. Okay. Chairman. As a police officer, I received an information, raw information. I validated the information, then after validation, I made the proper report. And in that report, you alleged that former President Digong was connected with individuals connected or involved in illegal drug activities. The persons you were referring to were a certain Mr. Michael Yang and Mr. Alan Lin. Would that be correct? Yes, Your Honor, but on my first report, there is no mention of the name of President Duterte. The name of President Duterte was included on my second report that I submitted to then Chief PNP Oscar Albayalde. Thank you. And these reports were, the first one was submitted to then General De La Rosa, the chief of the PNP,
The second report was submitted to Gerald Albayalde, also a former chief PNP. Tama po. Yes, sir. Tama po, sir. And would it be correct na because of that report, former President Digong's reaction was to publicly condemn you, even calling for your death and for associating him with illegal activities, including the alleged sale of 1,000 plus AK-47s to the New People's Army. Would that be correct? Lusot na sana si Villanueva dito eh. Yung sinasabi niya na, kasi umami naman si Asierto, di ba? Sinabi ni Colonel Asierto na nung una, hindi pa nagsisurface ang pangalan ni Michael Yang. So okay lang yun na sabihin ni Wilkins, nakaklasiko, na talagang wala pa. Hindi pa siya kasama dun sa mga pinaghihinalaan o yung nababalita na may mga drug lords, may mga drug laboratory. But along the way, mga ka-GPnatics, pinanindigan hanggang 2022 eh. Bago siya natanggal, di ba? Remember, bago siya natanggal, ito yung nagkaroon ng problema, yung anak ni Bago. Di ko alam kung anong relation o related ba yung pagkakatanggal ni Wilkins Villanueva? Kasi parang feeling ko, mga kababayan, dahil nga po sa natuklasan na halos 1 ton na shabu dyan sa Tondo, ay dyan na rin lumabas na bakit itong PIDEA wala tayong nalalaman o wala silang nakukuhang intelligence na itong si Michael Yang ay may kinalaman tungkol sa droga. Hindi kaya ito ay pinagtatakpan o kaya itong mga tao na to ay may patong. 'Di ba? Tapos itong si Villanueva, sinasabi niya na talagang wala daw, hindi raw kasama si Michael Yang. Hindi daw porket nasa picture, i-implicate na, isasama na natin dun sa mga drug lord. Yes, sir. Including the 10 million bounty on my head. Yes. And therefore, would you agree with me that that statement implies a personal vendetta against you for your allegations? Yes, sir. And because of that also, na-filean ka ng kaso for the sale of the AK-47s and for illegal drugs? Yes, sir. Thank you. Now, we go to the role of Jimmy Guban. You're the Customs Intelligence Officer working with Colonel Asierto, Captain Perote, Colonel Fardo. Tama po? We are working together, Your Honor. Beg your pardon? We are working together, Your Honor. Yes. Ma'am Yuki, Kasi shout out. sa yung linya ng trabaho nyo. Opo, Your Honor. But because, according to your statements dun sa unang hearing na napunta ka sa dito, sinabi mo na because of fear, inamin mo dun sa hearing, dun sa Senate, na you accused Colonel Asierto of masterminding a 13 billion shabu shipment in magnetic lifters. And you testified that Asierto facilitated the shipment but later tipped of authorities to intercept a part of it. Would that be correct? Yes, Your Honor. And because of this, that controversial report of Colonel Asierto, your colleague, si Captain Perote, a retired investigator, was allegedly killed due to similar reports he filed implicating Mr. Yang and Mr. Lim. Colonel Asierto, would that be correct? Ed? Sir, nawala po. Tama po yun, sir. Yeah. Pinatay si Lito Perote, yung kasamahan ninyo, because of alleged similar reports he filed implicating Mr. Yang and Mr. Lim. Would that be Yes, correct? sir. Siya po yung... So sa madaling sabi, mga ka-GPnatics, kung itong si Perote ay pinatay dahil nga po nagbigay siya nag-submit siya ng report kagaya po ng kay Colonel Asierto. So therefore, there is a possibility, mga kababayan, na itong si Colonel Asierto ay ilubog din nila. Once you said ilubog, mga kababayan, ito ay hindi na po lulutang. Meron din naman lubog na
pagtataguin lang muna. Pero hindi, ang sa akin dating dito, talagang kung pinatay itong si Perote, pwede rin talagang patayin itong si Asierto. So dapat lang na talaga siya ay nagtago, di ba? Now, violated. There were reports that the skeletal remains of Perote were discovered inside a drum in 2019. Allegedly, a DNA was conducted, but the results were never released. Were you knowledgeable about this? No, sir. No. No, sir. Hindi ko po alam, sir. Okay. Grabe, no, mga kababayan, nakuha nila yung katawan. Ang problema, hindi inilabas yung report. Di ba? So, ibig sabihin, itong mga to, may tinatago na naman. Ito, ulitin ko lang yung part na yun, ha. Nakuha daw yung ano ni Perote, yung mga bangkay, yung mga buto. You knowledgeable about this? No, sir. Implicating Mr. Yang and Mr. Lim? Would that be Yes, correct? sir. Siya po yung... Now, violated. There were reports that the skeletal remains of Perote were discovered inside a drum in 2019. Oh. Allegedly, a DNA was conducted, but the results were never released. Were you knowledgeable about this? No, sir. No. No, sir. Hindi ko po alam, sir. Okay. Pero may, So, ibig sabihin, may news blackout na naman. Nakita daw yung kanyang skeletal remain sa isang drum. Ito yung sinasabi ko. Nakapagkalaban nila Digong sa, di ba yung, ayon po sa mga report ni Asierto, sa report ni Las Cañas, ni Matubato, pagkalaban nila, either nilulubog nila sa drum, nila sinisemento, or ipapakain sa talaba, ipapakain sa pating, or ilulubog sa lupa. Yun ang ginagawa. Diba? Yung iba naman sinusunog. So sa madaling sabi, itong mga ito, nagkataon na inilagay nila sa drum si Perote, nakuha yung kanyang skeletal remain, ang ginawa, DNA. Nung DNA, hindi po ipinablik. Hindi ito isinapubliko. Hanggang sa nawala na lang, natulog na lang yung balita. Diba? Ronnie Sierra, shoutout sa'yo, ha? report na ganon. Now, Colonel Asierto, you joined the anti-illegal drug task force of the PNP in 2003. Tama po? Yes, sir. Yes. Ako po, naniniwala din, Roddy Lagumen, na may hindi lang takot si kasi lumalabas pa dito sa unang sa ika-10 investigasyon ng Kongreso, si Wilkins ay parang lumalabas na takot lang siya kay Digong. Pero mas malalim ang tinitingnan ko dito eh. Parang palagay ko parehas po tayo nang iniisip na itong si Wilkins Villanueva may malalim pang kinalaman tungkol dyan sa mga ginagawa ni Digong. Kasi napaka-imposible for the longer time up until 2022. Wala ka man lang nakita na itong si Michael Yang, na samantalang itong si Congressman Acop, 2010 naging congressman. Tapos lumalabas na talaga, 2016 lumalabas na yung pangalan ni Michael Yang eh. Pero itong may mga intelligence sa PIDEA, hindi raw po nila nasasabat. Wala daw po silang nakikita. So parang feeling ko pag may nakita, blackout. Ang ginagawa nila, yung mga tao pinapatay. Diyan sa custom, ang daming pinatay. Diba? So ibig sabihin, pag nalaman nila yung kanilang operation at nasusunog yung operation na yon, ang ginagawa nila kung sino yung nakadiskubre, pinapatay. Diba? Oh. And this task force was made because wala na yung narcom. Because parang dito rin related yung naalala nyo, merong isa dito pinakita ata si Las Cañas na construction worker na nakadiscover din dun sa kanilang ginagawa. Diba? Inilubog din yun. of the PNP Yes, sir. law passed in 1990. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Tama po, sir. Yes. And you stayed with this task force up to 2017. Actually, sir, was relieved 2012. Then I returned on sa 2017, sir. Yes.
as the Deputy for Administration. Yes, sir. Yes. Unfortunately, in 2016, the former mayor of Davao became the president. Ma'am Yes, sir. BM, And in Juan Anases. 2018, because galit na galit siya sa iyo, at nagkaroon ng allegations na involved ka sa drugs, nagkaroon ng Senate hearing in 2018. okay. Sir Tony, Yes, sir. Tama? And the accusations, Yes, sir. Yes, sir. and the NDGI. accusations against you were you were the mastermind of the 13 billion shabu shipment in July, 2.4 billion shipment at the MICP or Manila International Container Port, stuff inside abandoned magnetic lifters, and 11 billion of missing shabu suspected to be packed in similar magnetic lifters found in Cavite. Ito po yung charges sa iyo, di ba? Opo, sir. Yes, sir. And ako alam nyo kung bakit ko nasabi na dugtong-dugtong ito. Simula't simula pa lang. Bukod sa nalaman ko to sa isang tao na talagang tiwala kami. Nakita nyo yung nakalagay sa magnetic lifter. Hindi ko kasi hindi ko naipakita yung picture dito eh. Kung titingnan nyo yun, yung packaging niya is parang alam mo yun nakalagay sa isang tsaa. Alam mo yung packaging ng tsaa, di ba kulay green, tapos may mga Chinese letter, ganun siya. Tapos yung nakita rin doon sa hideout ni Police Master Sergeant Mayo is actually the same ng packaging, mga ka-JPNatics, doon sa nakita sa lifter na sinasabi nila, magnetic lifter. Kaya masasabi natin, yung mga tao na yan, talagang very, talaga sila, organized talaga sila. Malaki talagang grupo. 'Di ba? Na kung may sasagasa sa kanila, makikita o madidiscover yung kanilang ginagawa, it's either ito ay patayin nila or gagawan nila ng kaso. this was testified to also by your friend, Mr. Guban. Yes, sir. And I think he recanted, sir. Yeah, I know. In a court hearing, I was informed that Mr. Jimmy Guban recanted all his statements implicating you during that Senate hearing in 2018. Right, Tama. shout out. Yes, sir. Now, may I know the reason why in one of your statements, sinabi mo na ang real drug lords are Mr. Alan Lim and Mr. Michael Yang. May I know the basis of your statement? Or how did you come to know about this? It was relayed to me by my reliable informant, sir, na they are involved in the shipment of the illegal drugs, especially during the time of President Duterte. And all the drugs are coming through the Bureau of Customs. Thank you. And So kung mapapansin ninyo, nung nakaraan, hindi pa rin masyadong tinatanong si Paeldon. Mukhang pinapainit pa yung puwet. At alamunan ko, mukhang pinapainit pa yung puwet nito ni Nicanor Paeldon. 'Di ba? At kung titingnan nyo rin, mga kababayan, meron din picture si Paeldon with Duterte, with Bongo, doon sa bahay mismo, with Alice Guo. Kaya yan dyan yan, magkakabit-kabit yan. Oh. General Wilkins Villanueva, Ito na. you were with PIDEA in 2002 and you became the head in 2020. Tama po. Yes, Mr. Chair. And during that stint of yours, have you ever heard of the involvement of Mr. Michael Yang and Mr. Alan? Tingnan nyo, 2002 up until 2022. Kung yan ay susumahin natin, mga ka-JPNatics, ilang taon po yan? Oh, para sigurado ako, compute natin, 2022 minus 2002. Yan, 20 years. 20 years na naupo itong si Villanueva, di ba, sa PIDEA, iba-ibang posisyon, hanggang siya ay naging Director General. Pero, kung iisipin nyo po, wala siyang report na natatanggap that Michael Yang is indeed one of the drug lord. A big drug lord. Diba? Lim sa illegal drug. Oh.
Only Alan Lim, Mr. Chair, and not no Michael Yang, Mr. Chair. Kita nyo? Up to 2022, when you became the PIDEA head? Yes, Mr. Chair, kasi wala, kasi, hindi siguro, ko, sige, kasi sir, wala ako natanggap na information, Mr. Chair eh. ay napakahina ng information nyo ng kwan, ng PIDEA. Because in 2010, I became a congressman. In 2016, nandito ako, alam ko na na-involved si Michael Yang. Aha. 2016, Mr. Chair, is nasa Region 10 ako, Mr. Chair. Kaya nga, sinasabi ko nga, from 2002 up to 2022, nasa PIDEA ka. Yes, Mr. Chair. And yet, you tell me na hindi ka man lang nakareceive ng information ng involvement ni Mr. Yang, specifically from 2016 to 2022, dahil takot kayo na maglagay ng report na si Mr. Michael Yang ay involved sa illegal drugs. Why? Kasi alam ninyo na malapit siya kay former President Digong. Lahat naman kayo nun, takot yun. Takot kayo eh. And do not tell me na hindi totoo yun. Kaya ngayon nga lumalabas ito eh. Dahil ngayon, ang mga tao hindi takot. Correct. And now, hanggang ngayon, takot ka pa rin. Aha. Tapos pinagyayabang mo, you have a name to protect Aha. for your children. I do not believe that. Thank you, Mr. Chair. Oh, 'di ba? Kasi sinabi niya, mga kababayan, wala daw siyang kinalaman at wala daw hindi raw lumalabas ang pangalan ni Michael Yang kasi nakakapagtaka eh. Kung itong si Congressman Acop 2010, may nababalitaan na siya tungkol kay Michael Yang. 2016, congressman pa rin siya. Wala, meron na pa rin bababalitaan. Pangalan ni Michael Yang, putok na rin. Pero yung PIDEA, wala pa rin nakukuha. Samantalang si Acop, congressman. Kung sa intelligence ang pag-uusapan, mga kababayan, PIDEA should be ahead. 'Di ba? Dapat na ang layo ng agwat ng PIDEA sa congressman pagdating po sa intelligence. Tapos wala silang nakikita. Pinagmamalaki niya pa, I have my name, my reputation to protect. Kasi yung Wilkins, sabi niya ganon. Hindi lang sa akin yan. 3 na yan. Yung anak ko, apo ko. Oh, so I have a generation Wilkins, generation that I need to protect. Sabi niya ganon. Kung gusto mong protektahan, napaka-imposible talaga na wala ka pong nakikita. Ano yan, bulag-bulagan? Kaya nga, ang tanong dito ikaw ba ay wala talagang nakikita? Or, ikaw ay wala kang nakikita dahil takot ka? Or wala kang nakikita dahil patong ka? Ganun lang yun. Hindi pwedeng wala kang makikita dyan. Kaya nga nung pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-JP Natics, anong unang ginawa? Tinanggal si Villanueva. Tinanggal ba? Sabi ng iba, hindi naman tinanggal eh. Nag-retire. O sige, nag-retire. Kasi kung ikaw naman, maayos talaga na tao, at kailangan ka pa ng Pangulo, kung ikaw ay magre-retire, agad-agad, pwede naman i-extend eh. Pero hindi ka na in-extend. 'Di ba? At alam ko, kaya ka nag-retire, para sa akin, this is my opinion, it is because, mga kababayan, baka pag hindi ka pa nag-retire as soon as possible, baka yung mga inaalagaan mo na benepisyo mo ay mawala na bigla. Dahil lalabas at lalabas ang totoo. Sabi ko nga bakit ganun? Merong information na nakukuha sila, Congressman Acop. Tapos doon sa magnetic lifter, parehas yung packaging ng shabu. Doon sa packaging ng shabu na nahuli doon sa warehouse ni Police Master Sergeant Mayo. Therefore, mga kababayan, yung pinag-iikutan ng mga ito ay iisa lang. Talagang napakalaking sindikato. At dahil Chinese yung nakalagay doon, malamang Chinese mafia. Malamang nanggaling sa China. Or isang Chinese ang gumagawa, nagluluto. 'Di ba? Tapos ikaw, wala kang nakikita. Tama. Yung sinabi ni Congressman Acop, derechahan. Pero mga kababayan, may laman. Napaka-imposible.
2002. Siguro nung 2002 hanggang 2004, wala kang nakikita. Tama yun. Dahil wala pa talaga. Hindi mo pa isasali si Michael Yang. Pero yung 2016 up to 2022 na malinaw na may kinalaman na ito, wala kang report. Ibig sabihin, either wala kang nakikita na kasali, kasangkot si Michael Yang dahil takot ka kay Duterte, or wala kang nakikita dahil patong ka. Diba? O, sabi ni Anissa Benitez, BOC, Bureau of Custom, NBI, PDEA, takot sila kay Duterte. Correct. Bakit natin masasabi yan? Natakot sila. Unang-una, tingnan nyo po yung NBI. Diba? Na inutusan ni Laila de Lima. Hindi po sila makapasok, case build up. Kaya yun nga yung sinasabi ni Jingo Estrada. Bakit nasa panahon ka na ng panunungkulan, napakataas na ng pwesto mo ng panahon ni Pinoy, pero hindi mo nagawa ng kaso si Digong? Ikaw kaya ang gumawa ng kaso. Tingnan ko kung makapag-case build up ka. NBI na nga inutusan wala pa rin nagagawa Ibig sabihin, sila yung tao talaga napakalakas pa, nasa pwesto pa nung panahon na yon. At kapag kinalaban mo sila, kumuha ka ng witness dyan sa Davao, sigurado, baka hindi ka na umuwi ng buhay. Diba?